Kwento ito ng isang ordinaryong estudyante na nangarap na maging pinakamalakas sa buong mundo. Gusto niyang magkaroon ng kakayahan na kahit anong malalakas na armas ay makakaya niyang pigilan. Kahit araw-araw siyang nagsasanay para lumakas ay alam niyang hindi pa rin ito sapat para makamit niya ang ninanais niyang kakayahan. Isang gabi katapos niyang magsanay ay tumakbo siya papunta sa kalsada at sa kasamaang palad ay nabundol siya ng sasakyan. Kaagad siyang namatay ngunit isinilang siya muli sa ibang mundo, dala-dala pa rin ang kanyang alaala. Matapos makita ang isang batang babae na magiging ate niya ay napagtanto niya kaagad na napunta siya sa mundo kung saan gumagamit ang mga tao ng mahika. Kaya naisip niya din kaagad na isa itong perpektong mundo para sa pangarap niyang maging pinakamalakas. Pinangalanan siya dito na Sid at makalipas ang ilang taon ay nagkaroon kaagad siya ng matinding kapangyarihan. Ngunit itinatago niya lang ito at kahit nagdueduelo sila ng kanyang ate na si Claire ay hindi niya ito ipinapakita. Tuwing gabi ay inaatake ni Sid ang mga masasamang grupo sa kanilang lugar. Sa isang operasyon niya ay may nakita siyang isang halimaw na nakakulong. Dinala ito ni Sid sa hideout niya para pag-eksperimentohan. Isang buwan makalipas ay nagtagumpay siya sa kanyang pag-eeksperimento sa halimaw at natanggal niya ang sumpa dito na isa palang babaeng elf. Sinabi ni Sid sa elf na ito na mga kulto ng Diablo umano na balak buhayin muli ang Great Demon ang naglagay ng sumpa sa kanya. Nagpakilala si Sid bilang si Shadow at binigyan niya ng pangalan ng elf na ito na Alpha. Dito na nabuo ang kanilang organisasyon na tinawag nilang Shadow Garden at layunin nila na iligtas ang iba pang kagaya ng nangyari kay Alpha at labanan ang mga kulto. Pagsapit ng ika-15 taong gulang ni Claire ay mag-aaral na ito sa Midgar Academy ngunit pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis ay bigla itong nawala sa kanyang silid. Sa pamumuno ni Alpha ay kaagad na natunto ng mga chika babes ni Sid ang lugar kung saan dinala si Claire. Ipinatawag ni Sid ang 7 shadow para sa operasyon na iligtas si Claire. Habang kinakausap si Claire ng pinuno ng mga dumukot sa kanya ay inaatake na pala ng 7 shadow ang mga kasamahan nito. Nakalaban ni Alpha ang pinuno at may nilunok itong gamot na nagpalakas sa kanya. Binotas niya ang sahig para makatakas siya ngunit nakasalubong naman niya si Shadow. Naglaban silang dalawa at dahil nabubugbog lang siya ni Shadow ay ginamit na niya ang gamot na nagbigay sa kanya ng matinding kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin ito umubra sa lakas ni Shadow at natalo pa din siya. Pagkatapos nilang masagip ang ate niya ay natuloy na ito sa pagpunta sa Midgar Academy. Dito ay pinulong ni Sid ang mga chika babes niya at nagpaalam din muna ang mga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon at sa edad na 15 taong gulang ay nag-enroll din si Sid sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang ate. Dito ay mayroon siyang 2 kaibigan na sina Skel at Po. Nagkaroon sila ng pustahan na ang sino man sa kanilang tatlo ang may pinakamababa ang score sa naganap na pagsusulit noong isang araw ay may parusa at ito ay ang magtatapat kunwari ng pag-ibig sa prinsesa ng Midgar na si Alexia. Si Alexia lang naman ang pinakasikat na babae sa kanilang paaralan at wala pang maswerteng lalaki ang nakakakuha ng matamis niyang oo. Dahil si Sid ang may pinakamababang score ay siya ang gagawa nito. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng klase ay ginawa na ito ni Sid na habang pinapanood naman nila Skel at Po. Nagkunwari pa itong nanginginig at kinakabahan ngunit ang inaasahan niyang isasagot ni Alexia ay hindi nangyari sapagkat hindi niya inaasahan na papayag pala ito na maging nobya niya. Kinabukasan habang nasa kantin ay sikat na si Sid at pinagtitinginan ng mga estudyante. Habang kumakain sila ay biglang dumating si Alexia para sabayan si Sid sa pagkain. Niyaya ni Alexia si Sid na magsabay na sa klase sa fencing. Dahil sa impluwensya ni Alexia ay nagawa niyang isabay si Sid sa klase niya kahit na nasa pinakamababang section lang si Sid. Ang guro sa klaseng ito ay nagngangalang Zenon at siya ang napagkasundo ang pakakasalan ni Alexia at dahilan din bakit sinagot ni Alexia si Sid. Dahil ayaw niya na makasal kay Zenon kaya nagpanggap siyang may iniibig na. At kaya din si Sid ang napili niya ay nasa hanay lang umano ito ng mababang klase ng tao at akala niya ay madali niya itong mapapasunod. Hindi naman dito nagkamali si Alexia dahil basta may perang nakataya ay sumusunod kaagad si Sid. Kailangan niya umano ito sa pangtustos sa mga pangangailangan sa organisasyon niya. Dahil dito ay nagpatuloy ang pagpapanggap nilang dalawa. Kinabukasan habang papasok na sa eskwelahan sila Sid ay may naghihintay kay Sid na 3 lalaki at inaakusahan siyang dumukot kay Alexia dahil umano siya ang huling nakasama nito. Dinala si Sid sa isang silid at pinahirapan para umano mapaamin siya. Nagkukunwari naman si Sid na nasasaktan sa ginagawa sa kanya para maniwala ang mga nagpapahirap sa kanya. Nagwawala naman sa labas si Claire na gustong bawiin si Sid. Nagising si Alexia na nakagapos sa higaan sa isang kulungan at nakita niya dito ang isang parang halimaw na babae. May isang lalaki naman ang dumating dito at may dalang mga injection para kuhanan ng dugo si Alexia. Kailangan umano niya ang dugo ni Alexia sa ginagawa nilang eksperimento.
Pagkatapos naman pahirapan si Sid ay pinalaya din ito pagsapit ng hapon ngunit may mga sumusunod pa rin sa kanya habang papauwi na siya. Pagpasok niya sa silid niya ay nandito si Alpha na naghihintay sa kanya. Nag-usap sila at nagbigay ng update si Alpha tungkol sa mga operasyon ng Shadow Garden. Alam nila na kagagawa ng mga kulto ang pagdukot kay Alexia dahil sa dugo na nananalaytay dito. Bago umalis si Alpha ay tinanong niya muna si Sid kung gusto niyang iligpit ang mga sumusunod sa kanya. Ilang oras ang makalipas ay dumating si Beta para magbigay ng update sa gagawin nilang operasyon at sinabi din niya na nakahanda na ang lahat ng mga chika babes. Binaba ni Sid ang dalawang miyembro ng mga kulto dahil nagtanim ang mga ito ng ebidensya sa lugar ni Sid at dahil dito ay nagkaroon na sila ng dahilan na arestuhin uli si Sid. Bigla namang may nalaglag na dalawang tao at nagulat sila dahil ito yung mga inutusan nila na sundan si Sid. Kagad din silang pinaslang ni Sid at dito na nag-umpisa ang kanilang operasyon. Dito ay parang lantang gulay na si Alexia sa pinaggagawa sa kanya. Dumating na naman ang lalaki at sa pagkakataong ito ay malaking injection naman ang kanyang dala na may laman na dugo. Itinurok niya ito sa babaeng halimaw at bigla itong lumaki. Kagad namang pinaslang ng halimaw ang lalaki na nagturok sa kanya ng dugo. Pinakawalan niya muna si Alexia at nag-umpisa na itong magwala. Napunta ito sa gitna ng syudad at nilabanan ito ni Iris na kapatid ni Alexia. Kahit anong malalakas na atake ang gawin dito ni Iris ay mabilis lang itong mag-regenerate. Naisipan ni Iris na hati-hatiin na lang ito sa maliliit na piraso para mahirapan itong mag-regenerate. Dito na umiksi na si Alpha at ayon sa kanya ay lalo lang umano itong nahihirapan sa ginagawa ni Iris. Inatake ito ni Alpha at kaagad itong bumalik sa anyong tao nito. Nagsimula nang maglakad si Alexia papalabas at nakasalubong niya si Zenon na ikinagulat naman niya kung bakit nasa lugar ito. Ayon kay Zenon ay siya umano ang may-ari ng pasilidad na ito at nagpondo sa ginagawang eksperimento. Naglaban silang dalawa ngunit dahil na rin sa mahina na si Alexia ay natalo lang siya ni Zenon. Dito na nagpakita si Shadow at nagpakilala sa kanilang dalawa. Inatake ni Zenon si Shadow at nagulat siya sa bilis ni Shadow. Patuloy silang naglaban at nagpapalabas si Zenon ng malalakas na aura ngunit parang ginagawa lang siyang bata ni Shadow. Napansin naman ni Alexia ang style ni Shadow sa paggamit ng espada na parang ordinaryo lang ito katulad ng sa kanya. Dahil sa hindi makaporma si Zenon ay ginamit na niya ang alas niya. Uminom ito ng gamot na kulay pula at bigla itong nagbago ng anyo at parang naging halimaw ang itsura. Kagad itong umatake kay Shadow ngunit hindi man lang niya nagalusan si Shadow at nabubugbog lang siya. Dito na nagpakawala si Shadow ng napakalakas na aura at kaagad na tinapos si Zenon gamit ang isang atake lang niya na sobrang lakas. Katapos ng ataking ito ay nagkita na muli sina Alexa at Iris. Kinabukasan ay nag-usap si Sid at Alexia at nakiusap si Alexia na kung pwedeng ipagpatuloy nila ang kanilang pagkukunwari. Tumanggi naman dito si Sid kaya inatake siya ni Alexia. Habang naglalakad si Sid at duguan ay nabangga niya si Sherry. Dito ay nagpulong naman ang ibang chika babes sa naging resulta ng kanilang ginawang operasyon noong isang gabi at sa bagong update sa kanilang patuloy na paghahanap at pag-iimbestiga sa mga kulto. Nalaman nila na may isang grupo ang gumagamit ng pangalan ng organisasyon nila at ginagamit ito sa kasamaan. Isang araw ay pinuntahan nila Iris at Alexia si Sherry para ipakita ang natagpuan nilang bagay sa pasilidad ng kultong nakalaban nila noong isang gabi. Naniniwala sila na kayang alamin ni Sherry ang mas malalalim pang impormasyon tungkol sa bagay na ito dahil kilala si Sherry sa galing sa mga ganitong bagay. Nagkayaya naman sila Sid at kanyang mga kaibigan na puntahan ang bagong pausbong na tindahan. Habang nakapila ay may lumapit na babae kay Sid na isang empleyado ng naturang tindahan. Inanyayahan siya na kung pwede umano nitong gawin ang pa-survey nila. Pumayag naman si Sid at sinamahan ito sa loob ng tindahan. Nakarating sila sa tuktok ng gusali at sa loob ng isang silid ay nakita niya si Gamma. Dito niya nalaman na si Gamma pala ang may-ari ng tindahan na ito. Ayon kay Gamma ay ginamit niya ang binigay na ideya ni Sid sa kanya para magtayo ng negosyo. Hindi naman makapaniwala si Sid sa naging resulta nito. Kumbinsido naman siya na si Gamma ang pinakamatalino sa 7 shadow ngunit ang problema lang ay may pagkalampa ito. Napag-usapan din nila dito ang tungkol sa impostor na nagpapakilalang Shadow Garden. Ipinakilala din ni Gamma si Neo na bago nilang miyembro at kahit si Alpha ay kinikilala ang galing nito sa pakikipaglaban. Dali-dali silang tatlong umuwi dahil baka maabutan na sila ng curfew. Nang biglang may naramdaman si Sid at napahinto sa pagtakbo. Nagkunwari si Sid na masakit ang tiyan at pinaunang makauwi sila Skel at Po. Alam niyang nakikipaglaban malapit sa lugar si Alexia sa mga impostor. Nang makorner nila si Alexia ay dito na tumulong si Shadow at kaagad na napatay ang isa sa kanila. Mabilis namang tumakas ang dalawa pang iba ngunit naabutan pa rin sila ni Shadow.
Nagpakita dito si Neo at nakiusap kay Shadow na siya na umano ang bahala sa mga ito. Kaagad na inatake ng kalaban si Neo ngunit naunahan pa din ito ni Neo. Habang nasa aklatan ay iniisip ni Sid kung sino ang bibigyan niya ng chocolate. At nagdesisyon na lang siya na ang unang babae na makakasalubong niya ang siyang bibigyan niya nito. Nang paalis na siya ay saktong paparating naman si Sherry. Dahil dito ay kay Sherry niya ito ibinigay at natatandaan naman siya ni Sherry. Habang naglalakad si Sid papasok ng eskwelahan ay sinusundan siya ni Neo at kaagad niya naman itong naramdaman. Nag-usap sila at nagbigay dito ng update si Neo tungkol sa nahuli nila noong isang gabi. Ayon sa kanya ay sira na umano ang pag-iisip nito dahil sa pag-brainwash dito kaya wala siyang makuhang impormasyon. Mga bata sa ampunan at mga anak ng mahihirap na kayang gumamit ng mahika umano ang kanilang kinukuha para makagawa ng mga jablo. Kaya ginagamit din nila ang pangalan ng Shadow Garden ay para mapilitan umanong lumantad ang totoong mga miyembro ng Shadow Garden. Marami pang impormasyon ang binigay ni Neo ngunit ang nasa isipan ni Sid ay ang magaganap na duelo. Napilitang sumali si Sid sa duelo dahil na rin sa pagpupumilit nila Skel at Po at sa naiisip niyang gawin. Nakalaban niya dito si Rose na Student Council President. Nagkukunwari siya na palaging tamaan ng espada at paulit-ulit din siyang tumatayo. Nang gagamitin na ni Rose ng malakas na mahika ang sunod niyang atake ay inawat na ito ng referee at kaagad na tinanghal na panalo si Rose. Habang naglalakad si Sid ay tinawag siya ni Sherry at nag-usap silang dalawa. May ibinigay si Sherry sa kanya na isang supot ng cookies bilang pasasalamat umano at gusto niya din sanang makipagkaibigan kay Sid. Dahil walang nakikitang problema dito si Sid ay pumayag siya kaagad. Sumali na sa usapan nila ang kinikilalang ama ni Sherry at nakilala ito kaagad ni Sid. Dito na niya napagtanto na si Sherry Barnett ang babaeng kaharap niya at kilala ding tao. Isang araw habang nasa silid ng klase ay pumasok si Rose at ang isang babae para sa magaganap na eleksyon. Habang nagpapaliwanag ang kasama ni Rose ay may biglang naramdaman si Sid na hindi normal sa paligid. Biglang nagdatingan ang mga lalaki na nagpakilalang Shadow Garden. Susubukan sanang makipaglaban ni Rose ngunit hindi niya magamit ang mahika niya dahil sa ginawa ng mga impostor sa buong eskwelahan. Biglang inatake ng isang lalaki si Rose at kaagad naman siyang itinulak ni Sid dahilan para si Sid ang matamaan ng espada. Dahil dito ay isa na namang chika babes ang napahanga sa kabayanihan niya. Nagpanggap muna siyang patay na at dinala na sa auditorium lahat ng mga estudyante. Nang wala ng ibang tao ay bumangon na siya at pinagaling ang sugat niya. Habang pinag-aaralan ni Sherry ang artifact ay bigla naman siyang sinugod ng kalaban na si Rex. Kaagad namang pumasok ang bantay ni Sherry na si Glenn kasama si Marco at tinulungan siyang makatakas dahil alam nilang ang artifact ang pakay nila kay Sherry. Iniisa-isa naman ni Sid na patayin ang mga kalaban na nakikita niya. Habang naglalakad si Sherry para puntahan ang silid kung saan nakalagay ang libro na may impormasyon tungkol sa mahika na nilagay sa buong eskwelahan ay pasekreto siyang tinutulungan ni Sid para hindi siya madakip ng mga kalaban. Nang mahuhulog na siya sa hagdan ay nasalo naman siya ni Sid at sinamahan na siya nito. Ayon kay Sherry na ang artifact umano na ginamit sa eskwelahan nila ay ang tinatawag na Eye of Avarice. Kaya niya umano mapahinto ito sa pamamagitan ng artifact din na kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Plano ni Sherry na makapunta sa auditorium sa pamamagitan ng basement tunnel dahil may kutob siyang nasa auditorium ang Eye of Avarice dahil dito tinipon ang mga estudyante. Pag mapa-activate niya umano ang artifact na hawak niya at malapit sa Eye of Avarice ay mapapahinto umano ito. Ngunit naiwan niya naman ang mga kakailanganin niya sa silid niya. Kaya nagpresenta na si Sid na siya na lang ang kukuha dito. Habang hinahanap ulit ni Rex si Sherry kasama ang apat na alalay ay inatake naman sila ni Sid hanggang si Rex na lang ang matira. Kahit ginagamit na ni Rex ang pinakamatindi niyang mahika ay binubugbog lang siya ni Sid hanggang sa napunta siya sa silid na puno ng mga patay niyang kasamahan na tinipon ni Sid. Nagulat siya sa nakita niya at kaagad din siyang tinapos ni Sid. Nakita ni Neo na nakahandusay sila Glenn at Marco na personal din niyang kakilala at biglang dumating dito si Sid. Nagbigay ng report si Neo na nakapasok na umano ng eskwelahan ng mga chika babes at naghihintay na lang ng utos ni Sid. Habang ang grupo naman umano ni Iris ay nasa labas din ng eskwelahan. Nagpatulong naman si Sid kay Neo sa paghahanap ng mga pinapakuha ni Sherry at kaagad ding bumalik kay Sherry nang makumpleto ito. Hindi pa rin makagawa ng aksyon ng grupo nila Iris dahil sa mahika na nakapalibot sa buong eskwelahan. Habang si Neo naman ay nasa loob na ng auditorium para magpanggap na bihag at tagabigay ng hudyat sa grupo ni Gamma na nasa itaas naman. Sinubukan na ni Sherry na paganahin ang artifact at nagtagumpay siya dito. Kaagad naman siyang nagtungo sa basement tunnel para makapunta na sa auditorium. Habang ang leader naman ng mga nagpapanggap na Shadow Garden ay nagtataka sa tagal ni Rex bumalik.
Nagulat silang lahat nang nakarinig sila ng putok ng baril. Isa-isa na palang binabaril ng mga kalaban ang ibang estudyante. Pagkadating ni Sherry sa auditorium ay kaagad niyang ginamit ang artifact at nawala na din ang mahika na nakapalibot sa eskwelahan. Nang maramdaman ito ni Rose ay kaagad siyang sumugod sa kalaban at sinabihan ang mga estudyante na sugurin din ang ibang kalaban. Dali-daling sumugod ang mga estudyante at nag-utos na ang leader ng mga kalaban na patayin na ang mga estudyante. Pasimple naman itong kinuha ang artifact na hinagis ni Sherry. Bigla namang dumating si Shadow at ibang miyembro ng Shadow Garden. Habang nilalabanan ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakita itong pagkakataon ni Rose para sabihan ang mga estudyante na lumabas na ng auditorium. Nagbabakasakali naman si Sherry na makita dito ang ama-amahan niya ngunit may napansin siyang gas na tumatagas at biglang nagliyab ang loob ng gusali. Habang si Gamma at ibang miyembro ay patingin-tingin lang sa taas at napansin din nila na nasusunog na rin ang ibang gusali ng eskwelahan. Kagagawan pala ito ng leader ng kalaban at katapos ay umalis din siya. Nakapasok na ang grupo nila Iris para tulungan ang mga estudyante at nang makita niya si Rose ay nalaman niya dito ang buong pangyayari at may dalawa na umanong grupo na nagpakilalang Shadow Garden ang naglalaban nang makatakas sila. Katapos iligpit ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakuha na din ng grupo ni Gamma ang ibang pakay nila sa eskwelahan at hinihintay na lang nila na iligpit ni Shadow ang leader ng kalaban. Isa-isa namang kinuha ng leader ng kalaban ang mga libro sa isang silid at sinunog ito. Dito na nagpakita si Sid sa kanya at alam ni Sid na siya ang assistant principal ng eskwelahan at ama-amahan ni Sherry na si Lutheran Barnett. Dito na ikwento ni Lutheran ang kanyang nakaraan pati na rin kung paano niya nakilala ang ina ni Sherry na magaling din na mananaliksik. Nang makita niya umano ang matagal niyang hinahanap na artifact na Eye of Avarice ay plano naman ng ina ni Sherry na ibigay sa gobyerno ang pangangalaga nito dahil daw sa mapanganib umano ito. Hindi niya ito nagustuhan kaya niligpit na lang niya ang ina ni Sherry at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito alam ni Sherry. Naglaban silang dalawa at kunwaring nagpatalo kaagad si Sid. Ngunit nagpakita naman si Shadow at dito na ginamit ni Lutheran ang Eye of Avarice sa kanyang katawan. Binigyan siya nito ng napakalakas na kapangyarihan ngunit kahit anong gawin niyang atake kay Shadow ay hindi niya ito matamaan. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake ngunit siya lang din ang nasugatan. Muli siyang umatake kay Shadow at sinabi niya din kay Shadow na naayos na niya umano ang mga dapat niyang gawin para isisi lahat kay Shadow ang lahat na nangyari para kilalanin si Shadow na traidor ng buong mundo. Sumagot naman si Shadow na wala siyang pakialam kung gawin niya ito dahil ni minsan ay hindi nila tinahak ang daan para maging mabuti o masama at ang tinatahak lang nila ay ang sarili nilang daan. Isa-isang tinusok ni Shadow ang mga braso at paa ni Lutheran at ginawa niya dito kung ano din ang ginawa niya sa ina ni Sherry. Umalis kaagad si Shadow ngunit andun din pala si Sherry na nakita ang lahat. Mas pinili na lang ni Shadow na hindi ipaalam kay Sherry ang katotohanan. Habang paalis na si Sid sa eskwelahan dahil sa maagang bakasyon na ibinigay sa kanila dahil sa pagkasira ng buong eskwelahan ay sinalubong naman siya ni Sherry para magpaalam ito sa kanya. Nagpasalamat ito sa mga tulong ni Sid at nagpasya na din siya na mag-aaral na lang sa Laogos. Dagdag na ni Sherry na wala na din naman umano siyang dahilan para manatili dito. Dahil sa maagang bakasyon ay umuwi sa kanya-kanya nilang tahanan ng ibang estudyante. Dahil wala naman umano gagawin si Sid sa kanila kaya tinaguan na lang niya ang kanyang ate para hindi siya isama pauwi. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Alpha para sa susunod nilang misyon at ito ay sa Sacred Land. Nagkaharap ang dalawang chika babes ni Sid na sila Beta at Epsilon para pagtalunan kung sino ang mas napapansin umano ni Sid sa kanila. At habang nasa gitna ng pagtatalo ay dumating naman si Neo para ipaalam sa kanila ang misyon na ipinadala ni Alpha. Dito ay pinuntahan ng magkapatid na sila Alexia at Iris ang tindahan ni Gamma. Ito ay para makapamili si Alexia ng mga gagamitin niya sa nalalapit niyang pag-alis papunta din ng Sacred Land. Nagsimula ng bumiyahe si Sid papuntang Sacred Land at dito ay kasama naman niya si Rose. Napaisip si Sid na pwede naman siyang makarating kaagad sa Sacred Land ng mabilis at kailangan lang niyang hintayin na magdilim muna tapos tumakbo ng sobrang bilis. Pero mas pinili na lang niyang sumakay ng train na katulad ng ordinaryong tao ngunit napagtanto niya na parang nagkamali siya sa desisyon na ito. Dahil pagkarating niya pa lang sa estasyon ng train ay nakita siya ni Rose na naging dahilan kaya magkasama sila ngayon. Pagkadating nila sa Sacred Land ay nagsimula silang magtingin-tingin sa mga paninda. Habang naglalakad silang dalawa ay nakita ni Rose ang paborito niya umanong manunulat na si Natsumi na nagbibigay ng autograph nito sa mga bumibili ng kanyang mga isinulat na libro. Kaagad na pumila si Rose para samantalahin ang pagkakataong makakuha ng autograph niya. Habang si Sid naman ay tiningnan ang mga libro at napansin niyang ito din ang mga librong nabasa niya sa dati niyang buhay.
Iniisip niya na hindi ito nagkataon lang at baka may nabuhay din na iba na katulad sa kanya. Pagkapila niya ay dito niya nalaman na si Beta pala ito at katulad ni Gamma ay ginamit din ito ang mga natutunan niya mula kay Sid. Dahil gusto umano ni Beta ng panitikan kaya ikwento niya dito ang kanyang mga nalalaman. Akala ni Sid ay kukuha lang ng ideya si Beta dito ngunit kinopya pala nito ang buong kwento. Imbis na autograph ay mga detalye tungkol sa misyon nila ang inilagay ni Beta sa libro. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Alpha ang katedral at naabutan niya ang pinaslang na arsobispo na si Drake. Dumating naman ang ibang kasamahan ng arsobispo at nakita nilang papaalis na si Alpha kaya siya ang napagbintangan sa nangyari at kaagad na inutos na ipasara ang buong katedral para mapigilang makalabas si Alpha. Habang pinagmamasdan ni Sid ang lugar ay may napansin siyang tumatakbo. Pagkababa nito ay napansin niyang papalapit si Sid kaya umatake ito at nasanggalang ito ng ginamit na kutsara ni Sid sa kinain niyang ice cream. Bigla namang may umatake dito mula sa taas at kaagad itong namatay. Ito pala ay si Epsilon at ipinaalam nito kay Sid ang estado ng misyon at tungkol sa pagkapaslang sa arsobispo at sa salarin nito. Kinabukasan ay nagpasyang maligo si Sid ngunit nandito din pala si Alexia na gulat nang makita siya. Habang pa-relax lang si Sid ay hindi na nakatiis si Alexia at kinausap niya si Sid. Napatanong naman si Sid kung ano ang pinunta ni Alexia sa Sacred Land. Sumagot si Alexia na isa umano siyang special guest para sa Goddess Trial. Hindi naman alam ni Sid kung ano itong Goddess Trial kaya ipinaliwanag ito ni Alexia. Ayon kay Alexia ay ginaganap ang Goddess Trial isang beses sa isang taon kapag magbukas na ang pinto ng santuario para sa isang ritual na labanan. Nagigising umano ang mga sinaunang mandirigma mula sa santuario at nilalabanan ng mga ito ang sinumang humahamon sa kanila. Nabanggit din ni Alexia ang tungkol sa pagkapaslang sa arsobispo at isa sana sa pakay niya dito ay i-audit ang arsobispo na ito. Sinabihan naman ni Sid si Alexia na ihinto na umano nito ang pagtitig sa kanyang Excalibur. Para naman kay Alexia ay mas kahawig pa umano nito ang isang bulate. Sumagot naman si Sid na wag husgahan kaagad ang libro batay sa panlabas lamang na anyo nito sabay tumayo si Sid sa harap ni Alexia na ikinagulat ni Alexia. Lumabas na ng paliguan si Sid at naiwan si Alexia dito. Dumating na ang araw para sa pagdaraos ng Goddess Trial at dito ay katabi ni Alexia si Rose at Beta na mas kilala ng karamihan bilang si Natsumi. Habang nagsasalita ang tumatayong arsobispo na si Nelson ay naalala ni Alexia ang pagtanggi nito na magsagawa siya ng audit sa yumaong arsobispo. Nang pinagsisigawan ang pangalan ni Natsumi ay nabaling naman ang atensyon ni Alexia kay Natsumi. Habang si Natsumi naman ay napatingin din kay Alexia at iniisip na mas karapat dapat umano siya sa mga oras na nakapiling ni Alexia si Sid o Shadow. Sa inis ni Alexia ay inapakan nito ang paa ni Natsumi habang si Rosa naman ay pangiti-ngiti lang habang pinagmamasdan si Sid. Inumpisahan na ang labanan hanggang sa tinawag ang pangalan ni Sid na ikinagulat nila Alexia at Natsumi. Habang si Sid naman ay iniisip na ang mga pwede niyang pagpilian. Una ay lumaban siya bilang si Sid pero baka umano may lumabas na malakas na sinaunang mandirigma at isipin ng mga manonood na meron siyang malakas na kapangyarihan. Pangalawa ay tumakas na lang ngunit nabanggit na umano ang pinanggalingan niyang eskwelahan at baka tanggalin lang siya sa eskwelahan kung ito ang gawin niya. At ang pangatlo ay ang sa tingin niya mas makakabuti sa kanya. Ito ay lumaban bilang si Shadow at ang kalaban niya ay si Aurora na kilala sa tawag na Witch of Calamity. Dahil hindi ito kilala ni na Alexia at Rosa ay si Beta na mismo ang nagkwento sa kanila kung gaano ito kalakas. Nakiusap naman si Beta kay Nelson na sabihin pa ang mga nalalaman nito tungkol kay Aurora. Ayon kay Nelson ay ito umano ang pinakamakapangyarihang mangkukulam sa kasaysayan at malas lang ni Shadow na ito ang makakalaban niya dahil wala umano itong magagawa kay Aurora. Hindi naman sumang-ayon si Alexia sa sinabi ni Nelson dahil kung ito man ang lumabas bilang kalaban ni Shadow ay siguradong kalibel na din ni Shadow ang lakas ni Aurora. Unang umatake si Aurora ngunit lahat ng mga atake nito ay naiiwasan lang ni Shadow. Patuloy lang ang pag-atake ni Aurora hanggang sa umatake na din si Shadow at kaagad niyang natalo si Aurora sa isang atake lang niya. Kaagad ding umalis si Shadow matapos maglaho si Aurora. Unti-unting nabiyak ang barrier at pagkabasag nito ay may biglang nabuo na parang pinto patungo sa ibang dimensyon. Napuno din ng pulang kulay ang malaking parte ng syudad. Kahit nasa labas na si Shadow na naganyong si Sid na ay sinusundan naman siya ng pinto na katulad din ng nagpakita sa arena. Napagtanto niya kaagad na hindi siya titigilan nito kahit saan siya magpunta. Kaya nang maisip niya ang nakalaban niyang si Aurora ay pinasok niya na lang ito. Hindi naman makapaniwala si Nelson na magpapakita kaagad ang pinto sa santuario sa kalagitnaan ng Goddess Trial matapos lang lumaban si Shadow.
Dahil magbubukas na ang pintong ito ay ipinaalam kaagad ni Nelson na pagbawalan ng mga tao na lumapit dito at palabasin na lang ng arena. Dumating naman sila Alpha, Delta at Epsilon at sinabihan sila Alexia na wag munang gumawa ng kahit anong aksyon hanggat magsara ang pinto. Nilapitan nila Alpha at Delta ang pinto at kaagad silang nakapasok dito. Kukunin na sana ni Epsilon si Nelson para pasamahin sa loob ng santuaryo ngunit inatake naman siya ng Executioner Venom. Mabilis lang itong natalo ni Epsilon at puwersahang dinala papasok ng santuaryo si Nelson. Pagkapasok nila Beta ay sumunod naman sila Alexia at Rose. Ayon umano sa alamat ay dito isinilang isang kamay ng Diablo matapos itong matalo ng hero na si Olivier. Pero mas interesado sila Alpha at ang Shadow Garden sa mga malalaman nila dito tungkol sa mga kulto at Diablo. Nang makita nila ang estatwa ng hero na si Olivier ay nalaman nila Rose ang katotohanan na isa pala itong babae na taliwas sa ipinapakitang estatwa sa publiko at isa din itong elf na katulad kay Alpha at sa ibang miyembro ng Shadow Garden. Habang si Sid naman ay napunta kay Aurora na nakaupo at nakagapos. Pinakawalan nito ni Sid at nagpasya silang magtulungan palabas sa santuaryo. Ayon kay Aurora ay isa umanong kulungan ng mga alaala ang santuaryo mula sa sinaunang labanan. Kung masisira umano nila ang magical core nito ay makakilaya na siya dito. Hindi din nila magamit dito ang kanilang mga mahika. Pagkalabas nila at habang naglalakad-lakad ay nakita nila dito ang batang Aurora na umiiyak. Nilapitan nilang dalawa ito at dahil naiinis si Aurora sa pag-iyak nito ay sinampal niya ito. Nang mabuksan naman ni Alpha ang isang pintuan ay napunta naman sila sa mga alaala ni Olivier. Sa pasilidad na ito itinipon ng mga kulto ang mga batang naulila at pinag-eksperimentohan. Karamihan dito ay hindi kinaya ang pinaggagawa sa kanila dahilan ng kanilang pagkasawi. May kaunting mga kababaihan ang nakasurvive dito na kilala bilang mga possessed. Isa si Olivier sa iilang bata na compatible sa Diablo cells na itinurok sa kanila ng mga kulto. Nang magkaroon na si Olivier ng kapangyarihan ng Diablo ay binigyan siya ng misyon. Sa pagkakaalam ng lahat sa kasalukuyan ay ang misyon na ito ay para talunin ng demon pero ang totoo umano ay para makakuha pa si Olivier ng cells mula sa demon. Sinunod ito ni Olivier sa pag-aakalang patungo ito sa mapayapang pamumuhay ng mga tao. Ngunit kahit ilang parte na ang napuputol ni Olivier mula sa demon ay hindi pa rin ito namamatay. Gamit ang sinaunang artifacts ay napigilan nila ang isang kamay nito. Nang maputol nila ito ay pinag-aralan nila ang dugo na nanggagaling mula sa laman nito. Dito na nila nalika ang gamot na nagbibigay ng matinding kapangyarihan sa makakainom nito. Ngunit ang totoong ninanais ng mga kulto ay makalika ng gamot na bukod sa matinding kapangyarihan na mabibigay nito ay magagawa nitong hindi patandain ang katawan ng isang tao. Tinatawag ang gamot na ito na Beads of Diablo ngunit may dalawang dapat tandaan sa pag-inom ng gamot na ito. Una ay dapat mainom ito ng regular o isang beses sa isang taon para hindi mawala ang epekto nito. Ang ikalawa ay tanging 12 piraso lang ang nalilikhang gamot sa isang taon. Dito na napasok sa usapan ang mga matataas na opisyal ng organisasyon ng mga kulto na umano'y Knights of Rounds na binubuo ng 12 miyembro na isa ding miyembro ang arsobispong si Nelson. Ayon kay Alpha ay para umano maperpekto ang The Beads of Diablo ay iniisip na ng mga kulto na isa sa kinakailangan dito ang mga katulad nila Alpha na may nananalaytay na dugo mula kay Olivier. Magbabago na sana ng anyo ang arsobispo nang bigla siyang sinaksak mula sa likod ni Delta. Ngunit buhay pa pala ito at dito na sila naghiwa-hiwalay. Napunta sila Alpha sa lugar na puro puti lang ang paligid. Naiwan naman si Epsilon kasama ang ibang miyembro ng Shadow Garden. Kaagad na sinugod ni Delta si Nelson at naglaban silang dalawa. May napansin naman na kakaiba si Delta at pati na rin si Alpha. Ito pala ay habang papalapit sila sa sentro ng santuaryo ay nahihigop nito ang kanilang kapangyarihan. At si Nelson naman ay mas lumalakas habang papalapit siya sa sentro. Akala ni Nelson ay nasa kanya na ang kalamangan ngunit hindi niya alam na mas malakas pa pala sila Alpha at Delta sa kanyang inaasahan. Dito na rin ginamit ni Delta ang kanyang Iron Slab at ibinagsak sa mga clone ni Nelson. Naglibot-libot naman sila Epsilon sa pasilidad at nakakita sila ng parang zombie. Habang papalapit ito sa kanila ay nilapitan din ito ni Epsilon. Nang magkasalubong na sila ay naging parang kaluluwa ito ng isang bata at bigla ding naglaho. Nakarating sila sa pinaglalagyan ng mga datos sa ginawang eksperimento ng mga kulto at nakita nila dito ang mga impormasyon na makakatulong sa kanila sa pag-iimbestiga nila tungkol sa mga kulto at mga Diablo. Napunta naman sila Sid sa lugar kung saan naganap ang sinaunang labanan. Sa malawak na hukay ay nakita na naman nila dito ang batang Aurora. Hiniram ni Aurora ang espada ni Sid at nang susubukan na nitong atikihin ang batang Aurora ay bigla naman siyang inatake ng mga namatay dito sa labanan at buti na lang ay nasagip siya ni Sid.
Isa-isang nagsitayuan ang mga bangkay na nakabulagta kanina at papalapit ang mga ito sa kanila. Nilabanan nila ang mga ito at napatumba nila ang karamihan dito. Inatake ni Sid ang batang Aurora gamit ang kanyang espada at nalipat na sila sa sentro ng santuaryo. Nakita nila dito ang espada na siyang tanging makakasira sa mga kadena na nakaharang sa pinto. Nang sinubukan ni Sid na bunutin ang espada ay nakita ni Aurora ang nakasulat na tanging descendants lang umano na may-ari ng espada ang makakabunot nito. Patuloy na nilabanan ni Delta ang ibang clone ni Nelson hanggang sa mabalik sila sa pinagtatayuan ng estatwa ni Olivier. Napalabas ni Nelson si Olivier at dumating naman sila Epsilon para ipaalam kay Alpha na natapos na umano sila sa kanilang pag-iimbestiga. Kagad din silang umalis at naiwan sila Nelson at Olivier. Nakatanggap naman si Nelson ng impormasyon na may nakapasok sa sentro ng santuaryo. Habang nag-uusap sila Sid at Aurora ay dumating naman si Nelson kasama si Olivier. Napansin kagad ni Sid na kahawig nila Alpha ang kasamang babae ni Nelson. Inutusan ni Nelson si Olivier na patayin si Sid at dito na sila naglaban. Sa bilis ni Olivier ay maraming beses nitong natamaan si Sid ng kanyang mga atake. Ngunit naiinis naman si Nelson dahil buhay pa rin si Sid. Pinigilan ni Aurora na ipagpatuloy pa ni Sid ang pakikipaglaban kay Olivier. Gagawa na lang umano siya ng paraan para makalabas ng santuaryo si Sid. Ayon naman kay Nelson ay kung makikipagtulungan si Aurora sa kanya ay hahayaan niyang mabuhay si Sid. Pumapayag na sana siya sa gusto ni Nelson ngunit sumali naman sa usapan si Sid. Ayon kay Sid ay parang naiinsulto umano siya sa pinag-uusapan ng dalawa dahil pinagmumuka umano ng mga ito na hindi niya kayang talunin si Olivier. Dahil sa inis ni Nelson ay pinaatake niya si Olivier at kaagad namang nasaksak si Sid nito. Dito na napangiti si Sid at ibinuka ang isa niyang mata. Hinawakan ni Sid si Olivier at kinagat ito katapos ay kaagad na naglaho. Nang nilalapitan na ni Sid si Nelson ay pinalabas ni Nelson ang mas marami pang clone ni Olivier. Sabay-sabay na sumugod ang iba dito at ibinuka na naman ni Sid ang isa niyang mata katapos ay mabilis na natalo ang mga sumugod sa kanya. Gulat na gulat si Nelson nang makita niya ang sandata ni Sid at nagagawa nitong gumamit ng mahika. Ayon kay Sid ay kailangan lang niyang gawing mas solid ang kanyang mahika para hindi ito madaling mahigop ng santuaryo. Pinaatake ni Nelson ang iba pang clone ni Olivier at dito na nagpalabas ng matinding kapangyarihan si Sid. Habang sila Alpha at ibang chika babes ni Sid ay nanonood lang sa labas. Kahit ang dalawang chika babes na prinsesa ni Sid ay gulat na gulat sa matinding kapangyarihan na ito. Nakita ni Sid ang putol na braso ng demon na nakagapos at mukha din ni Aurora at nagising na lang siya nakatabi ito. Nang hahawakan na ni Aurora si Sid ay unti-unti nang naglalaho ang kamay nito. Bago pa maglaho ng tuluyan si Aurora ay nagpasalamat ito sa mga alaala na nakasama niya si Sid. Habang naglalakad pabalik sila Alexia ay marami ang pumapasok sa kanyang isipan tungkol sa mga nangyayari katulad sa Shadow Garden at sa mga kulto. Gusto niyang mangalap pa ng impormasyon sa mga nangyayaring ito at sa nagaganap na labanan. Inalok niya sila Rose at Beta na makipagtulungan sa kanya sa balak niyang gawin at sumang-ayon naman ang dalawa sa kanya. Nagbigay naman ng report si Epsilon kay Alpha tungkol sa tuluyang pagkawasak ng santuaryo at sa Holy Sword at wala din silang ma-recover na sample mula sa magical core nito. Napag-usapan din nila ang misyon ni Beta na pakikisalamuha sa mga prinsesa. Dagdag pa ni Epsilon na tama din ang teorya nila na may iba pang pangalan si Aurora at ito ay The Demon Diablo. Pinapaghanda ni Alpha sila Epsilon para sa susunod nilang misyon at ito ay sa Royal Capital ng Midgar. Dito ay nakausap ni Gamma ang isang ahente na nagbebenta ng lupa sa Madlid. Habang hinihikayat siya nito na bilhin na ang lupa ay pumasok naman si Neo at ipinaalam kay Gamma na kumpirmado umano na may petroleum sa lugar. Kagad na nag-oo si Gamma sa ahente sa pagbili ng lupa at inutusan din ni Neo ang iba na umpisahan na ang pagbili ng mga lupain sa paligid ng Nile River. Ibinalita naman ni Gamma kay Alpha ang nalalapit na pagbisita ng Royal Chancellor ng Oriana na si Perv Assat sa Royal Capital ng Midgar. Napag-usapan naman nila Alexia at ate niyang si Iris ang mga nangyari sa Sacred Land. Kasama sa napag-usapan nila ang nalalapit na pagbisita ng hari ng Oriana na isa sa kaalyansa ng kanilang kaharian. Nabanggit din ni Iris ang magaganap na Bushion Festival na plano niyang salihan at gusto niyang manalo dito. Ito ay para makuha niya ang buong suporta ng mga tao at mapilitan ang ama nila o ang hari at mga matataas na opisyal na pakinggan ang mga gusto niyang sabihin. Nabanggit naman ni Alexia na baka umano umeksina na naman sa Bushion Festival ang mga kulto at ang Shadow Garden. Hindi naman nagpapatinag dito si Iris kahit na alam niyang nagtataglay ng matinding kapangyarihan ang mga miyembro ng Shadow Garden lalo na si Shadow. Kung magkataon man umano na makialam ang mga kulto at Shadow Garden sa Bushion Festival ay kailangan nilang matalo ang mga ito.
Habang nagsasanay si Rose ay bigla siyang may naramdaman sa dibdib niya at nagulat siya sa nakita niya dito. Sa pag-uumpisa ng Busan Festival ay nagsidatingan na ang mga gustong sumali dito mula sa iba't ibang lugar. Habang si Sid ay nasa tuktok lang ng isang gusali at pinagmamatyagan ang mga dumating na mga sasali sa paligsahan. Plano din ni Sid na sumali dito at magpapanggap lang siyang isang mahinang kalahok. Para magugulat na lang umano ang mga manonood sa kanyang ipapamalas sa paligsahan. Pinuntahan niya si Gamma para tulungan siya sa plano niyang ibahin ang kanyang hitsura. Inilabas ni Gamma ang imbensyon ni Eita na kaya umanong baguhin ang buong panlabas na anyo ng isang tao. Inirekomenda ni Gamma ang katauhan ni Mundane Man at sumang-ayon naman dito si Sid. Nagtagumpay sila na makopya ang eksaktong muka at katawan ni Mundane Man. Habang nasa labas si Sid sa katauhan ni Mundane Man ay nakilala niya si Ann Rose. Dahil sa anyo ni Sid ay pinayuhan siya ni Ann Rose na hindi na sumali sa Busan Festival. Sinagot siya ni Sid na huwag kaagad husgahan ang hitsura sa panlabas na anyo lamang at katapos ay umalis na si Sid. Nagustuhan ni Sid ang reaksyon ni Ann Rose dahil matagumpay umano ang pagpapanggap niya. Hinarang naman siya ng isang lalaki na nagpakilalang si Quinten na parati umanong sumasali sa Busan Festival. Ayaw ni Quinten na may nakikita siyang kagaya ng hitsura ni Sid na mahihina. Nagalit si Quinten nang sabihin ni Sid na mas mahina pa umano siya. Binugbog niya si Sid at sinasakyan lang ito ni Sid hanggang sa nagsalita na si Ann Rose at pinapatigil na si Quinten. Umalis na lang si Quinten at nilapitan ni Ann Rose si Sid. Balak sana ni Ann Rose na pagalingin ang pinsalang natamo ni Sid ngunit hindi na ito kailangan ni Sid. Bago umalis si Sid ay nagpakilala sila sa isa't isa. Katapos magparehistro ni Sid sa paligsahan ay nagkausap sila ni Skel. Plano ni Skel na tumaya sa mga magaganap na labanan sa Busan Festival. Dahil sa mag-uumpisa ang paligsahan sa preliminary ay dito umano siya kukuha ng datos ng mga posible niyang tayaan ng mga kalahok. Sinabi din niya kay Sid ang mga posibilidad na manalo sa paligsahan at kabilang dito sila Iris at Rose. Kinagabihan habang pauwi na si Sid ay nagkita naman sila ni Rose. Nabanggit ni Rose kay Sid ang pagpapakilala ng ama niya sa kanya ng umanong fiancé niya na si Perv Ashat. Dito na rin naikwento ni Rose kung bakit niya pinili ang paghawak ng espada at sinuwi ang kagustuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya na tahakin ang sining at kultura kung saan kilala ang kanilang lugar. Nagsimula umano ang kagustuhan niya sa paghawak ng espada simula nang iligtas siya ng isang lalaki na gumagamit din ng espada. Bago umalis si Rose ay tinanong niya si Sid kung pagtitiwalaan ba siya nito kahit ano ang mangyari. Nag-oo naman si Sid kay Rose at binigyan niya din ito ng binili niyang pagkain. Kinabukasan ay isinama ni Skel si Sid na manood ng labanan sa preliminary. Kumukuha si Skel ng datos para sa mga potensyal na kalahok na pwede niyang tayaan. Nakilala naman nila dito si Goldo na isa din sa kalahok at tutulungan niya umano si Skel kung paano tumingin ng mga kalahok. Umalis si Sid dahil susunod ng lalaban si Mundane Man at kalaban niya si Gonzales. Ayon kay Goldo ay base sa nakikita niya ay may power level si Gonzales na 1,364 habang si Mundane Man naman umano ay may power level lang na 33. Pagkaumpisa ng laban ay nagulat sila nang kaagad na bumagsak si Gonzales. Sa bilis ng atake ni Mundane ay hindi ito nakita ng ibang tao pero nakita naman ito ni Ann Rose. Nagpalusot na lang din si Goldo kay Skel at bukas umano ay sila ang maglalaban ni Mundane kaya alam na umano ni Skel kung sino ang tatayan niya. Pagkabalik ni Sid ay kaagad siyang hininga ni Skel ng pondo para pantaya bukas dahil sigurado na umano ang panalo nila. Habang nagpapahinga si Sid ay pinuntahan siya ni Skel para ipakita ang nilalaman na balita sa dyaryo. Kung saan nakalagay si Rose na sinaksak umano nito ang fiancé niyang si Perv Ashat at hindi pa din mahagilap ang kinaroroonan ni Rose. Matapos mabalitaan ang nangyari kay Rose ay kaagad na nagkita sila Alexia at Beta para pag-usapan ito. Nalaman nila na ayaw ng kaharian ng Oriana na makialam ang kaharian ng Midgar sa pagresolba ng kasong ito. Nag-aalala sila na baka mapatawan si Rose ng mabigat na parusa dahil anak ng isang duke ng Oriana ang fiancé ni Rose na si Perv Ashat. Hindi naman ito haantong sa parusang kamatayan dahil isang prinsesa si Rose. Gusto ni Alexia na makita at makausap muna si Rose para marinig ang panig nito bago pa ito madakip ng Oriana. Ayon kay Beta ay mangangalap umano siya ng mga impormasyon at may mga naririnig din siya na hindi maganda tungkol sa fiancé ni Rose kaya titingnan din niya ito. Habang si Alexia naman ay susubukan kausapin si Iris para humingi ng payo. Pagkaalis ni Alexia ay inutusan ni Beta ang isang miyembro ng Shadow Garden na bigyan ng impormasyon si Alexia tungkol kay Perv Ashat at sa Oriana Royal Family. Para umano mas maraming isipin si Alexia at hindi kaagad makakilos.
Ayon dito ay kasalukuyang nasa underground tunnel si Rose at dahil sa mga komplikadong mga daanan dito ay maganda itong pagtaguan. Nanood naman sila Sid at Skel ng paligsahan at nang bumaba si Sid ay nakasalubong niya ang isang babae at sinabihan siya nito na may naamoy umano itong elf sa kanya. Ayon sa babae ay hinahanap niya ang anak ng kapatid niya at baka may kilala si Sid na elf na kamukha niya. Nang tinanggal ng babae ang hood niya ay naisip kaagad ni Sid si Alpha. Sinabi ni Sid na wala siya kilala na kamukha nito at bigla namang inatake nito si Sid at nagpanggap naman si Sid na nabigla at natakot. Akala ng babae ay malakas si Sid ngunit nagkamali umano siya at itinayo si Sid. Tinanong niya ang pangalan ni Sid at nagpakilala naman siya na si Beatrix. Habang nanonood si Anne Rose ng paligsahan ay nilapitan siya ni Quinton at napag-usapan nila ang laban ni Mendane Man noong isang araw. Nasali din sa usapan nila ang makakalaban ni Mendane sa araw na ito na si Goldie. Ayon kay Anne Rose na kaya nabansagan si Goldie na unbeaten legend dahil umaatras kaagad ito kapag alam nitong mas malakas sa kanya ang kanyang makakalaban. Alam ito ni Anne Rose dahil 3 beses na sana sila nagkaharap sa paligsahan ngunit palagi itong umaatras bago pa ang kanilang laban. May matinding pandama umano si Goldie sa kakayahan ng isang kalahok kaya siguro hindi ito umatras kay Mendane Man. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Goldie ngunit nakaiwas si Mendane. Nakita ni Goldie ang posibleng mangyari sa kanya kaya kaagad siyang umatras. Hindi nakita ni Quinton ang ginawa ni Mendane at ang napansin naman ni Anne Rose ay parang may narinig siyang lumagutok sa leeg ni Mendane. Galit naman si Goldie dahil hindi man lang nagpakita si Mendane ng pagkadismaya sa nasayang na oportunidad para matalo siya. Ginamit ni Goldie ang Golden Dragon Blade para tapusin na si Mendane ngunit nang malapit na siya ay bumahing lang si Mendane at kaagad siyang tumilapon. Dahil dito ay nanalo na si Mendane at hindi naman makapaniwala ang mga tao sa mabilis na pangyayari. Ayon kay Anne Rose ay baka nasisilawan si Mendane kay Goldie kaya napabahing ito. Hindi naman naniwala na dito si Quinton at umalis sabay sabing kung magtuloy-tuloy sa panalo si Mendane ay siya na ang makakaharap nito sa preliminary finals. Nakausap ni Iris si Perv Asat at tinanong ito kung sigurado itong hindi nadadagdagan ang seguridad nito. Naiintindihan ni Perv Asat ang ginagawa ni Iris dahil na rin sa nangyaring pagdukot kay Alexia. Habang ang hari ng Oriana naman ay paulit-ulit na binabanggit na sundin ang mga sinasabi ni Perv Asat. Dahil sa mga pinagsasasabi ni Perv Asat ay naiinis na si Iris. Pagsapit ng preliminary finals ay mabilis lang natalo ni Mendane si Quinton. Dahil dito ay pasok na si Mendane sa main tournament at makakalaban niya sa unang round si Anne Rose. Nalilito naman ang mga manonood kung tatayaan ba nila o hindi si Mendane. Habang si Rose naman ay nakita na ng mga naghahanap sa kanya at napilitan siyang kalabanin ang mga ito. Bagamat natamaan niya ito ng kanyang espada ay sinigurado niya na hindi matamaan ang vitals nito. Kagad din siyang tumakbo dahil sa paparating na iba pang humahabol sa kanya. Habang nag-iisip si Sid sa paparating na paligsahan ay binisita siya ni Skel para ipakita ang pabuya sa makakadakip o makakapagturo sa kinaroroonan ni Rose. Gusto ni Skel na gawin nila ito ni Sid para makuha nila ang pabuya. Nang makita ni Sid si Claire na papasok ng bahay ay kaagad siyang nagbihis at hinila si Skel palabas para umpisahan ang operasyon nila sa paghahanap kay Rose. Hindi alam ni Skel na pampalipas oras lang ito ni Sid habang mainit pa ang ulo ng kanyang ate. Nakarinig siya dito ng piano at naalala niya ang nakaraan niyang buhay bilang isang magaling din na pianista. Habang pinapakinggan ito ay napagtanto niya na ito pala ang paborito niyang Moonlight Sonata. Nagtaka naman kaagad siya kung bakit may nakakaalam ng Moonlight Sonata sa mundong ito kaya naisip niya din na baka katulad sa kanya ang taong nagpapatugtog nito. Pagkapasok niya sa gusali ay si Epsilon lang pala ito na tumulad din kay Gamma at Beta. Katapos tumugtog ni Epsilon ay nag-usap sila at nabanggit nito na nakatanggap na siya ng parangal mula sa royal family dahil sa pagtugtog niya. Naimbitahan din umano siya ng kaharian ng Oriana at tamang-tama lang umano ito para magawa niya ng sabay ang kanyang pagtugtog at tungkulin bilang miyembro ng Shadow Garden. Dito na natanong ni Sid kay Epsilon kung may alam ito tungkol sa kinaroroonan ni Rose. Dahil si Beta ang nakatalaga dito ay walang masyadong impormasyon si Epsilon at tanging alam lang niya ay nasa underground tunnel ito nagtatago. Umalis na dito si Sid para ipagpatuloy na lang ang paghahanap. Nagkita naman sila Beta at Alexia para pag-usapan ang estado ng kanilang paghahanap kay Rose. Nabanggit ni Alexia ang sinabi ni Iris tungkol sa napansin nito na kakaiba sa hari ng Oriana nang makaharap ito ng kanyang ate. Napatanong naman si Beta kung saan papunta ang hagdan na tinatahak nila. Ayon kay Alexia ay papunta ito sa underground tunnel at susubukan nila na hanapin dito si Rose. Habang si Rose naman ay nanghihina na dahil sa pakikipaglaban sa mga gustong dumakip sa kanya.
Naalala niya ang mga pangyayari sa palasyo nila nang makita ang kanyang ama na hindi na normal. Nalaman niya kaagad na kagagawa nito ni Perv at kasabwat nito ang ibang opisyal sa kaharian. Sa galit niya ay kaagad niyang inatake si Perv at dito na siya nahulog sa mga plano ng mga ito sa kanya. Alam niya na miyembro si Perv ng kulto at kasalukuyan na ding nakakalat sa kaharian ng Oriana ang iba pang mga miyembro nito. Dahil sa mga nadadamay na mga inosenteng kawal ng kanilang kaharian na kanyang mga nakakalaban ay napapaisip na siya na sumuko na lang. Naalala niya si Sid at ang sinabi nito sa kanya na nagtitiwala ito sa kanya. Biglang sumakit ang kanyang dibdib dahil sa sumpa sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang Moonlight Sonata ay napatayo siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa di kalayuan ay nagulat siya nang makita si Shadow na siya palang nagpapatugtog ng piano. Habang pumapalakpak siya sa ganda ng tugtog ay tinanong siya ni Shadow kung ano ang plano niyang gawin. Sumagot si Rose na gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay ngunit wala siyang magawa sa kanyang kalagayan ngayon. Nagpa siya si Shadow na bigyan ng kapangyarihan si Rose at dito na din nawala ang curse sa katawan ni Rose. Biglang nawala si Shadow at may nagsulputan dito na umatake kay Rose kaya nasubukan kaagad ang binigay na kapangyarihan ni Shadow kay Rose. Naramdaman nila Alexia ang matinding kapangyarihan kaya nagmadali sila na puntahan ang kinaroroonan nito. Dito na nila nakita si Rose at kaagad siyang nilapitan ni Alexia. Gusto ni Alexia na malaman ang totoong dahilan sa ginawa ni Rose kay Perv ngunit ayaw itong sabihin ni Rose dahil ayaw niyang madamay sila Alexia. Dahil dito ay nagalit si Alexia at inatake si Rose kaya naglaban silang dalawa. Ilang segundo lang makalipas ay nakita ni Beta na buhat-buhat na ni Rose si Alexia at walang malay. Iniwan ni Rose kay Beta si Alexia at bago pa siya makaalis ay sinabi ni Beta sa kanya na hindi siya nito pipigilan sa gusto niyang gawin at hihilingin na lang na magtagumpay siya. Matapos na mga sinabi ni Beta ay kaagad na umalis si Rose. Pagkabalik naman ni Sid sa kanyang tinutuluyan ay nandito pa pala si Claire na naghihintay sa kanya. Sa galit ni Claire ay sinakal siya nito at dito lang din niya napagtanto na mas lumalala pa pala ang galit ng ate niya habang tumatagal. Binigyan siya nito ng tiket para sa Busan Festival para umano panoorin ng ate niya dahil ito na pala ang magrerepresenta sa kanilang eskwelahan kapalit ni Rose. Binisita ni Alexia si Beta sa opisina nito ngunit umalis na pala ito at nagdahilan ito na magsasaliksik sa ibang bansa. Nag-iwan si Beta ng sobra na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kaharian ng Oriana na magagamit ni Alexia. Sinimula na ang main tournament ng Busan Festival at hindi akalain ni Sid na VIP ticket pala ang binigay ni Claire. Nakita niya din dito si Iris at magkatabi pala sila ng upuan. Humingi si Iris ng tawad kay Sid dahil sa napagkamala nito sa pagkawala ni Alexia na kagagawan ni Zinen. Napag-usapan nila si Alexia at naikwento naman ni Sid ang pinaggagawa ni Alexia sa kanya. Nabanggit ni Iris na may isa siyang gustong mapanood ngunit hindi ito kalahok sa Busan Festival. Ito ay ang Elf Swordmaster na tinatawag na War Goddess. Siya ay si Beatrix na kauna-unahang nanalo sa Busan Festival at posibleng nandito siya ngayon sa lugar. Biglang naalala ni Sid ang nakilala niyang si Beatrix na kamukha ni Alpha. Umalis siya saglit dahil papalapit na ang kanyang laban. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan. Ito pala ay si Beatrix at tinanong siya ulit nito kung may nakita siyang elf na kamukha nito. Ayon kay Beatrix na baka makita niya dito ang hinahanap niya dahil maraming dumalo sa paligsahan. Nilapitan ni Perv si Iris at pinag-uusapan nila ang nagaganap na laban nila Anne Rose at Mundane Man. Ayon kay Iris ay kahit mahinang tingnan si Mundane ay hindi pa rin siya sigurado na mananalo si Anne Rose dahil nakikita niya kay Mundane ang pagkakampante nito sa sarili. Naalala muli ni Anne Rose ang mga nagdaang laban ni Mundane at alam niyang hindi pa nito nilalabas ang totoong lakas nito. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Anne Rose ngunit nasasangga at naiiwasan ito ni Mundane. Nang magsimula ng umatake si Mundane ay nagugulat na lang si Anne Rose sa bilis nito. Naghanda si Anne Rose para sa counter-attack sa susunod na atake ni Mundane. Pagka-atake ni Mundane ay hindi akalain ni Anne Rose na nagawang matansya ni Mundane ng tamang distansya para maiwasan ang kanyang counter-attack. Ito ang dahilan kaya napurohan si Anne Rose at nanalo si Mundane. Napahanga dito sila Iris at hindi din sila makapaniwala sa ipinamalas ni Mundane. Napansin din nila ang kakaibang estilo nito sa paghawak ng espada. Sunod naman nakakalabanin ni Mundane si Iris at nararamdaman ni Iris na may tinatago pa si Mundane ngunit hindi umano siya magpapatalo. Pagkaalis ni Iris ay umalis din si Perv at inutusan ng kanyang tauhan na alamin ang penanggalingan ni Mundane dahil may hinala siya na galing ito ng Underworld. Nilapitan ni Anne Rose si Mundane para batiin niya ito sa pagkapanalo nito sa kanilang laban. Inalok niya si Mundane na sumama sa Velgalta ngunit ayon kay Mundane ay hindi umano siya nababagay doon.
Katapos matalo ni Iris ang kalaban nito ay nakita niya si Beatrix na kaagad ding umalis kaya hinabol niya ito. Nang maabutan niya ito sa plaza ay inalok siya nito ng pagkain. Kinabukasan ay bumalik uli si Sid sa pwesto ng mga VIP para manood ng paligsahan. Dumating din dito si Iris at ilang minuto makalipas ay nakita nila si Beatrix na pinipigilang makapasok ng mga bantay. Pinuntahan ito ni Iris at sinabi sa mga bantay na siya umano ang nag-imbita dito. Nagulat sila nang malaman na si Beatrix pala ang babaeng ito. Patuloy pa din ang pagpapainom ni Perv ng gamot sa ama ni Rose para madali lang nila itong makontrol. Kasama ang hari ng Midgar ay manonood sila ng paligsahan. Natapos na ang paghahanap ng mga tauhan ni Perv sa pinanggalingan ni Mendane ngunit bigo ang mga ito na makakuha ng impormasyon. Kaya mas lumaki ang hinala ni Perv na baka galing talaga ng underworld si Mendane. Pagkadaan nila sa harap nila Beatrix ay napasabi si Beatrix na mabaho umano. Sa galit ni Perv ay gusto niyang palabasin si Beatrix ngunit nang sabihin ni Iris ang pangalan ni Beatrix ay nagulat siya at pinabayaan na lang ito. Nagtataka si Perv kung bakit nandito si Beatrix at gusto niyang paslangin din ito ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin dahil mas magaling pa ito kay Iris. Matapos ang laban ni Claire at susunod dito ang laban naman nila Mendane at Iris. Pagkaumpisa ng laban ay naramdaman ni Iris na inatake siya ni Mendane kaya napatras siya kaagad. Nagpatuloy ang kanyang imahinasyon na palagi siyang natatamaan ng atake ni Mendane. Pagkadating ni Rose sa arena ng Bushan Festival ay nakita niya ang mga kulto na wala ng buhay. Nagpakita dito sila Beta at sinabihan siya na ituloy ang balak niyang gawin sa lugar. Napansin ni Iris na sa bawat kaunting galaw ni Mendane ng braso nito ay nararamdaman niya na inaatake siya. Nagsimula nang mapansin ng mga manonood ang kinikilos ni Iris at napapaisip na natatakot si Iris. Dito na inilabas ni Iris ang matindi niyang kapangyarihan at kaagad na sumugod kay Mendane. Nang malapit na siya kay Mendane ay napansin niya na hindi nito hawak ang espada nito na kanina niya pa inaakala na hawak-hawak ito ni Mendane. Naiwasan ni Mendane ang kanyang atake at nagawa din siya nitong mapabagsak. Matapos siyang tutukan ng espada ni Mendane at sa pagkasira na din ng kanyang espada kaya tinanghal na panalo si Mendane. Umalis kaagad ang hari ng Midgar at nababahala na si Perv sa nakita niya. Habang si Beatrix naman ay namamangha sa ginawang teknik ni Mendane at gusto niya din itong makalaban. Biglang nagpakita dito si Rose at hinarap sila Perv at kanyang ama. Humingi ng tawad si Rose sa kanyang ama dahil sa mga naging kasalanan niya. Biglang napasabi ang kanyang ama na pinapatawad na siya nito na ikinagulat ni Perv. Dito na umatake si Rose at kaagad na ginawang panangga ni Perv ang ama ni Rose dahilan para ito ang masaksak ni Rose. Matapos bawian ng buhay ang kanyang ama ay balak niya namang wakasan ang kanyang buhay. Kaagad na iniutos ni Perv sa kanyang mga tauhan na pigilan si Rose. Dito na umiksena si Mendane at pinaslang ang mga tauhan ni Perv. Naalala ni Rose ang lalaking sumagip sa kanya nung bata pa siya at naging inspirasyon niya para humawak ng espada. Kaya pagka-transform ni Mendane bilang shadow ay nasabi ni Rose na siya ang stylish bandit slayer. Dito ay naikwento ni Rose ang pagkikita nila ng sinasabi nitong stylish bandit slayer. Dahil sa ginagawa ni Shadow na labanan ng kasamaan ay namamangha dito si Rose habang siya umano ay mas pinili na magpakamatay para matapos na ang sakit na kanyang nararamdaman. Dito na sinabi ni Shadow kay Rose na hindi pa umano tapos ang kanyang laban at tiningnan ni Rose ang kanyang ama na nakahandusay. Napatakbo si Rose para tumakas at pinigilan naman ni Shadow si Perv. Nang tinatawag na ni Perv ang kanyang mga tauhan ay inubos na pala itong lahat nila Beta. Biglang inatake ni Beatrix si Shadow at sa lakas ng impact ng kanilang atake ay unti-unting nasisira ang gusali kaya kaagad ding umalis dito si Perv. Nagpatuloy ang kanilang laban sa taas ng isang gusali. Biglang nawala si Shadow at napunta ito sa likod ni Beatrix. Sa sobrang bilis ni Shadow ay nagugulat na lang si Beatrix. Dumating dito si Iris dala-dala ang mithril blade at pagtutulungan umano nila si Shadow. Ginamit ni Iris ang kapangyarihan ng mithril blade ng 2 beses kay Shadow ngunit parehas lang din itong naiwasan ni Shadow. Umatake naman si Beatrix at nagpatuloy ang kanilang laban. Nang makalayo si Rose ay nagkita naman sila ni Alpha. Pinapili ni Alpha si Rose kung lalaban ba ito ng mag-isa para isalba ang kaharian ng Oriana o makikipagtulungan siya sa Shadow Garden. Dahil nararamdaman ni Rose na matutulungan siya ng Shadow Garden para isalba ang Oriana kaya pinili niyang makipagtulungan dito. Patuloy pa din ang labanan nila Shadow at kahit saang parte ng syudad na sila nakakaabot. Dito ay sinabi ni Iris kay Beatrix na gagawin niya ang lahat para mapahinto si Shadow at gusto niya na kunin ni Beatrix ang pagkakataon na ito para atikihin si Shadow. Habang ginagawa nila ang plano na ito ay hindi pa rin ito umubra sa lakas at bilis ni Shadow dahilan para parehas silang mabugbog.
Pagka tayo nila Iris at Beatrix ay nagpalabas si Shadow ng matinding kapangyarihan kaya natutulala na lang ang dalawa habang pinagmamasdan si Shadow. Biglang nagliwanag ang buong syudad at matapos ay bigla ding nawala si Shadow. Sa inis ni Iris sa kinalabasan ng laban ay humagulgol na lang ito sa iyak. Umalis na lang ng Midgar si Beatrix kahit hindi pa niya nahahanap ang pamangkin niya. Ayon kina Beta ay tagumpay ang gustong mangyari ni Shadow na maging abala ang Midgar sa paghahanap kay Shadow para hindi masali ang Midgar sa kaguluhan sa Oriana. Ilang araw makalipas ay nag-umpisa na ding papasukin ang mga estudyante at patuloy pa din ang pagpapanggap ni Shadow bilang isang ordinaryo at mahinang estudyante. Dinala naman ni Alpha si Rose sa lugar nila Sid at dumiretso sila sa ancient capital Alexandria kung saan ang bosse ng Shadow Garden. Sinabihan ni Alpha si Lambda na sanayin si Rose hanggang sa mapalabas ni Rose ang totoong kakayahan nito. Tinawag ni Lambda ang dalawang miyembro nila para ipaalam na mabibilang si Rose sa kupunan ng mga ito. At dyan na nagtatapos ang huling episode ng Season 1 ng The Eminence in Shadow. Kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.